Hindi nagtatagal sa mga kumpanya ang Generation Z. Bakit kaya? Alamin natin. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Ito ang lumabas sa isang pag-aaral ng Intelligent.com, isang online platform na nag-aalok ng assistance sa mga mag-aaral at professionals para sa kanilang edukasyon at career development. Batay sa kanilang report, kahit fluent sa digital aspect at may aambag na bagong kaalaman, alanganin ang mga employer sa Gen Z workers dahil sa kanilang work ethics at kahandaan sa trabaho. Work ethic, boy! Work ethic. Napakarami kasing Gen Z ngayon yung reklamador sa buhay na hindi na nila kayang mag-process, mag-solve ng problema, tumingin in a positive point of view and hanapan ng solusyon yung problema instead na magreklamo. They are always entitled for other people to solve their problems. Hindi na sila yung nagsosolve ng problema, kundi nagiging entitled na sila magreklamo para yung ibang tao yung mag-solve ng problema nila. And kitang-kita naman, trip na trip nila yung mag-rally, trip na trip nilang humiling, nakala mo genie yung gobyerno. It shows. They think very highly of themselves when in fact, they cannot even work with other people. They cannot even blend with the other generations to solve problems. And that's how Gen Zs are. They just became entitled people para magmukha silang may naiaambag sa society ngayon. Pero in all honesty, wala. Olats. Diba? Mahirapan lang ng konti, quit. Mahirapan lang ng konti, reklamo. Mahirapan ng konti, sisi sa iba. Sinisi na nila. Lahat, pwera lang sarili nila. Nakasaad pa sa pag-aaral ng Intelligent.com na hindi makamit ng mga Gen Z ang expectation na gusto ng kanilang mga employer sa trabaho. Kaya ang resulta, 60% ng mga negosyo sa United States ang nagsisibak agad ng isang Gen Z employee na hindi pa nagtatagal sa trabaho. May iba namang kumpanya sa US na nagsabing iilang Gen Z workers lang ang nakaabot ng expectation na gusto nilang mangyari. Okay sana kung may humility ang mga Gen Z to learn. Pero wala. They always blame other people instead of adjusting doon sa sitwasyon. They always want to be the victim instead of being the problem solver. And it shows. Nagiging disposable na yung mga bagay sa kanila. Na pag may problema or may nasira, palit. Pag may mahirap, palit. That's how they became. Kaya nga, we are now developing weaker and weaker generations. Sa datos, 25% ng US recruiters ay handa namang mag-hire ng Gen Z workers, pero 17% ang may ayaw sa kanila bilang empleyado. Sa pag-aanalisa ng Intelligent.com, mayroong malaking disconnect sa tradisyonal na setup sa trabaho at sa pananaw ng isang Gen Z. Ginawa nilang halimbawa ang feedback na kung ikay mas nakatatanda sa trabaho, isa itong gabay para mapaganda pa ang iyong trabaho. Pero sa paningin ng Gen Z, ito'y isang kritisismo. They do not know how to accept feedback. Tingin nila tinutulig sa mo yung pagkatao nila pag may sinasabi kang mali doon sa ginawa nila. Para sa kanila, it's always the person, not the issue. Ganun na sila karupok. Ganun na sila kalala. Hindi mo na masabi na may ginagawa silang mali. Ang tingin nila doon sa comment mo, doon sa ginawa mong mali, atake sa pagkatao nila. Which is wrong. Very wrong. Ayaw lang kasi talaga nilang harapin yung totoong nangyayari or pinaggagawa nila. Kaya, tingin nila, every time may positive criticism sa ginawa nila, inaatake mo yung pagkatao nila.
Ang resulta, isa sa bawat 6 na kumpanya sa US ang nagsisibak ng Gen Z workers. Bukod sa work ethics, nagdadalawang isip din ang employers na kumuha ng Gen Z employees kung saan 45% ng mga kumpanya ang nagsabing wala silang motivation, inisyatibo at drive na nakakaapekto sa productivity. Sa report pa ng Intelligent.com, 40% ng employers naman sa US ang nagsabing walang professionalism ang Gen Z workers. 65% ang nagsabing may sense of entitlement ang mga ito, madaling masaktan at walang constructive criticism. Puro ugali yung problema ng Gen Z ngayon. 'Di ba? And it shows kung paano sila makipag-usap sa social media, kung paano nila iangat yung bangko nila, at kung paano nila sisihin yung ibang tao para doon sa problemang dapat sila naman yung nagre-resolba. Hindi eh. Gusto lang nila, gawin mo to, gawin mo yan. Daig pa nila yung boss manager amo. Napakadaling mag-utos. Pero tingin nila, sila yung dahilan kung bakit may nare-resolve yung ibang tao dahil lang sa nagreklamo sila. Ang lala ng Gen Z. Tapos pag pinoint out mo pa, sila pa yung galit. 'Di ba? Sila pa yung maangas. Tapos tingin nila parati sa sarili nila, perfecto kami. 'Di ba? Bakit kami makikinig sa iba? Kami nga yung future ng bansa natin. Look at how you act. 'Di ba? Tignan mo na lang kung paano mo tratuhin yung katotohanan. Tignan mo na lang kung paano mo tratuhin yung taong nagbibigay ng positive criticism. Tignan mo na lang kung paano mo tignan yung perspective ng ibang katrabaho mo. Gusto na lang kasi parati ng Gen Z, sila yung angat, sila yung tama, sila yung magaling, sila yung perfecto. And look at how they do work. Bagsak sa pag-uugali, bagsak sa ethics, bagsak sa perceptions. Sinong employer ang tatagal dyan sa mga taong hindi kaya makipag-collaborate? Ang lahat ng ito, sabi ng US employers, ay nakakaapekto sa pangkalahatang output ng kumpanya kahit pa maalam sa digital aspect ang mga Gen Z. Para kay Halish Croft, senior lecturer sa Haas School of Business sa University of California, Berkeley, mas nakatutok ngayon ang mga Gen Z sa extracurricular activities sa halip na paigtingin ang kanilang college competitiveness upang maging handa sa real-world work setup. Kaya sabi ni Schrott, hindi maalam ang mga Gen Z kahit man lang sa basic skills para sa social interaction sa mga customer, kliyente at katrabaho. So in short, Q-pal? Wala eh. Wala nang respeto yung mga Gen Z. Masyado na silang kinain nung pagiging bata nila, pagiging or tingin nila superior sa ibang generation or sa ibang tao. Yun na lang. Yun na lang yung meron sila ngayon. Full of confidence without wisdom, without knowledge. Sa katunayan, noong August 2023, may pag-aaral ang Resume Lab kung saan 83% ng Gen Z employees sa US ay kinukonsiderang job hoppers o palipat-lipat sila ng trabaho. Alam mo yung tingin kasi ng mga Gen Z, may isang kumpanya na kayang magtiis ng ugali nila. May isang kumpanya na mag-a-adjust para sa ugali nila. At may isang kumpanyang ibibigay lahat ng gusto nila dahil nga sa maalam sila sa digital or technological age. Na nakita nyo yung hinahanap ng karamihan ng employer. It's always about pag-uugali. On how you treat challenges, on how you treat your colleagues, on how you treat problems. If ugali pa lang, hindi mo na maayos, kahit gaano ka pa kagaling, hindi ka magtatagal sa trabaho. This is Pinoy Extreme. Have a good day.